Nel, ano yung tinalakay ni PBBM kay US Vice President Harris at ano pa yung mga natitirang schedule ng Pangulo sa huling araw ng ASEAN Summit? Yes, ukol pa rin sa South China Sea issue ang tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United States Vice President Kamala Harris sa sidelines ng 43rd ASEAN Summit. Sa inilabas na pahayag ng White House, tinalakay ng dalawang lider ang maritime security environment sa South China Sea at muling pagtingin sa mga oportunidad kung papaano mapalalakas pa ang maritime cooperation ng dalawang bansa. Winelcome rin ni Pangulong Marcos at VP Harris ang pagdaragdag sa 4 na sites na nasa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa naganap naman na ASEAN-US Summit, pinuri ni Pangulong Marcos ang US leadership dahil sa pagkakalabas ng isang joint statement na tinatawag na The Spirit of Camp David. Ang trilateral joint agreement na ito ay nagpapatibay sa security agenda ng United States, Japan at Republic of Korea na sumusuporta sa free at open na international order. The statement opposes any unilateral attempts to change the status quo in the waters of the Indo-Pacific and the militarization of reclaimed features in South China Sea. It as well expresses concern for the continued illegal, unreported, and unregulated fishing that affects our fisherfolk. Ilan pang natitirang pagpupulong ang dadaluhan ngayon ni Pangulong Marcos at sa kasalukuyan ay nagaganap ang 20th ASEAN-India Summit at mamaya naman ay ang 18th East Asia Summit at 13th ASEAN-UN Summit. At kaninang umaga ay naganap naman ang bilateral meeting ni Pangulong Marcos sa Vietnam at Cambodia. At batay sa inisyal na impormasyon ay tinalakay nila ang ukol dito sa usapin ng bigas at isa nga yung Vietnam sa inaangkatan natin ng bigas mula sa Pilipinas. At mamaya magbibigay pa tayo ng iba pang mga impormasyon ukol sa issue na yan. Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho.